Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1067. Bale ang unang ang nilalaman ng spoilers ay yung patungkol sa cover story. Ipinakita nga daw na naglalaban currently itong sila Vince Smoke Judge at Cesar the Clown. So itong involvement nga ngayon ng grupong MUD sa current arc nakakapagduda nga. Nakakapagduda in a way na maaaring isama bigla ni Oda itong si Judge o si Cesar the Clown sa mismong Egghead Island arc, since related nga itong arc na to sa mga scientist. Bali speaking of MUDs ang hierarchy nga para sa akin ng mga scientist sa grupong MUDs syempre ang una itong si Vegapunk, since sa kanya nga tinitake credit ang pagdidiskubre sa lineage factor, as well as nakabuo nga siya ng malalakas na army also known as Seraphim. Ang ikalawa ko nga itong si Vince Smoke Judge, dahil ang naging ambag naman niya sa science yung cloning at modified humans. Ang ikatlo ko nga itong si Cesar the Clown, dahil although maraming ang failed experiment itong si Cesar, siya naman ang nag-revolutionize o gumawa ng Smile Devil Fruits, kaya somewhat na mas mataas siya kaysa kay Queen. Hinuli ko nga itong si Queen dahil sa ang tanging alam nga lang natin na nagawa niya yung gayahin itong mga likha ni Vince Smoke Judge, specifically yung mga armas ng Germa 66. Nilagay nga lang niya ito sa mismong katawan niya. Anyway, mapunta na nga tayo sa mismong nilalaman ng chapter. Ang unang ang impormasyon sa spoilers patungkol kay Dr. Vegapunk. Sinasabi nga na totoo daw ang haka-haka na talagang isinilang itong si Vegapunk na isang genius. At bukod nga sa pagiging genius nakakain pa daw ng devil fruit itong si Vegapunk. Ang nakain nga niyang devil fruit yung tinatawag na Nomi Nomi Nomi. In English brain fruit. Bali hindi pa nga sure itong Japanese name ng devil fruit na to. So sa part nga na to medyo nakakatuwa lang, dahil yung pinakamatalino nga ngayon sa buong mundo coincidentally pang nakakain ng devil fruit na related sa pagiging matalino niya. Bali ang kakayanan nga daw ng brain fruit nabibigyan daw neto si Vegapunk ng kakayanan na makarestore ng unlimited knowledge sa utak niya. Meaning kahit ano pa ang aralin netong si Vegapunk marerestore lang ito sa mismong utak niya. At dahil nga daw sa kakayanan na to kaya siya merong napakalaking ulo. Meaning posibleng itong devil fruit pa ni Vegapunk ang dahilan kung paano niya napagparte-parte sa anim itong utak na meron siya, kasabay ng pananatili niyang buhay. So speaking of anim na utak, alam nga nating lahat na merong anim na Vegapunk. 7 kung isasama natin yung original na Vegapunk. Bali may wild idea nga ako sa 7 Vegapunk na to. Hindi kaya itong 7 na to yung pinakamatatalino sa bawat henerasyon nila at binuhay lang sila ngayon ng original na Vegapunk? Kumbaga ang ibig kong sabihin may isang genius bawat 100 taon na nabubuhay matapos ang Void Century. For example, itong si Shaka. Siya nga ang unang genius na nabuhay 700 years ago, na sinundan naman itong si Lilith na isinilang naman 600 years ago. Sinundan naman ni Edison 500 years ago and so on. Hanggang sa isilang itong genius sa generation natin which is si Vegapunk. Hindi kaya dahil sa mga impormasyon sa libro ng Ohara na nabasa ni Vegapunk sa Elbaf, natuklasan niya itong 6 na genius sa bawat henerasyon at doon pa lang niya napagpasyahan na buhayin ang mga ito. Dahil kung babalikan nyo nga yung flashback ng Ohara incident, still malaki pa nga ang ulo netong si Vegapunk. Meaning hindi pa nag-e-exist itong 6 niyang katauhan, diba? So ano bang tingin nyo sa possible na idea na to? Malabo ba? Pwede? O posibleng tama? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers yung patungkol sa isla ng Egghead Island. Sinasabi nga na itong itaas na parte daw ng Egghead Island, which is yung punk records gawa daw mismo sa utak ni Vegapunk. Bali posibleng hint nga ito sa sinabi ni Vegapunk Shaka in last chapter, which is yung maipapakita pa daw siya sa Straw Hat Pirates. So malamang itong ipapakita ni Shaka sa Straw Hat Pirates yung hologram ng nabasa ni Vegapunk sa Elbaf
na mga libro ng mga taga-Ohara. Ang pwedeng maging purpose nga ni Shaka dito ay yung sinabi niya sa mga past chapters na na-foresee na nga daw niya na malapit na siyang mamatay. Dahil kung ito nga yung nararamdaman ni Shaka, malamang na sa lalong madaling panahon, itong mga nalalaman niya patungkol sa Void Century, Ancient Kingdom at kung ano pang impormasyon na nakalap niya sa libro ng mga taga-Ohara, ibabahagi niya na sa Straw Hat Pirates. Ibabahagi nga niya ito sa kanila nang sa ganon, kahit mamatay na siya ngayon, ligtas na itong mga impormasyon na pwedeng ipanlaban sa world government. Pwede nga itong gawin ni Shaka dahil sa may tiwala nga siya sa Straw Hat Pirates. Dahil ang captain nga nila anak ni Dragon na kaibigan niya mismo. Sa kabilang banda naman sinasabi nga na yung nakita nga daw nila Luffy na ancient robot ginawa pa daw during Void Century. At itong mismong robot nga daw na to inatake ang world government 200 years ago. So sa lahat nga ng impormasyon ngayon sa spoilers, dito ako pinaka-interesado. Dahil isipin nyo guys unti-unti na nga tayong nagkakaroon ng impormasyon sa nangyari 800 years ago. During 400 years ago nga rin may konting information na tayo dahil sa kwento nila Noland at Calgara. Pero itong sinasabing ang 200 years ago sobrang konti pa nga lang nang nalalaman natin patungkol sa timeline na to. Kaya naman sobrang interesado nga ako kung bakit nga ba inatake netong ancient robot ang world government. Ano kaya ang pakay neto? O ano yung pakay ng nag-program sa robot na to? At bakit 200 years ago yung napili niyang timeline para umatake? Hindi kaya may pagkakataon din na matalo ang world government 200 years ago? Dahil ang pinaka-notable nga na nangyari 200 years ago yung kauna-unahang pagtanggap ng world government sa mga fishman. At during nga sa taon na to, unang sumali sa reverie ang Fishman Island. Anyway, bigla nga daw napunta yung scene sa CP0. Sinasabi nga na finally daw nakarating na sila sa Egghead Island. Pero hindi nga daw sila makapasok since dinideny nga daw sila ng mismong isla na to. So probably nakatunog na nga itong si Vegapunk na yung pakay nga ng CP0 kaya sila nagpunta sa Egghead Island para patayin siya. Kaya naman gumawa na nga ito ng paraan ngayon para pigilan itong CP0. Pero I'm sure na makakapasok naman itong CP0 sa Egghead Island since may hawak nga silang Seraphim. Bale ang huling ang impormasyon sa spoilers patungkol na sa Revolutionary Army. Sinasabi nga na itong totoong Kuma daw na nasa Kembaka Kingdom biglang tumayo at tumakbo nung kinakausap ni Dragon. So probably related na naman ito sa program na ginawa sa kanya ni Vegapunk. Palaisipan pa nga sa ngayon ito. Pero I'm sure na may purpose ito since binitin nga tayo ni Oda. Dahil next week nga break daw. Kaya naman itong susunod na chapter nga which is yung chapter 1068 lalabas next week pa. Anyway, mas tatalakayin na nga lang natin ng mas detalyado itong chapter na to. Syempre once na lumabas na yung full chapter neto. Kaya naman stay tuned lang dito para sa mas maraming One Piece happenings. So yun lang. Peace!